Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Ang lakas ba ng pambato nila? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Eto nga, nagulat ba kayo? Kasi kanina pinakilala na ang pambato ng Cebu kung saan naman ay nako, grabe, na-excite ako. Ewan ko kung nagulat kayo. Ako hindi na ako nagulat kasi alam ko naman na to. Kaya lang, syempre, hinihintay natin yung confirmation mula sa kanilang announcement. And then, ayun, surprise! O, diba? So, confirm na nga na laban si April Smith at saka si Nicole Bermeo dito sa Miss Universe Philippines for 2026. I'm so excited. Excited ako dahil, ayan nga, kahapon in-announce na magkukumpit nga. Ito na, confirmed din. Siyempre, si Bella Ismael, kung saan naging candidate siya noong 2020 sa Miss Universe Philippines. And then, ngayong taon na to, magbabalik ang Bella Ismael, di ba? Plus, magbabalik din ang April Smith. Si April Smith, naging katapat to o naging kalaban din ni Bella Ismael during Miss Universe Philippines 2020. Kung saan, exciting ngayon kasi ito na ang kanilang pagbabalik after 6 years, di ba? So, ayan na, makikita na natin sila na magbabakbakan uli. At syempre, excited ako kung saan nga ba mararating ang mga laban ng mga candidates ngayon dito. And then, ito nga, confirm ang pambato ng Cebu City ay si April Smith kung saan naman ay talaga naman. So, wala namang masama sa pagbabalik ni April Smith. Maganda na rin na nagbalik siya at ito na rin yung taon na dapat magbalik siya kasi syempre nagkakaedad na rin si April Smith. And then, looking forward ako kung ano nga ba ang ipapakita ni April Smith ngayon sa kanyang pagbabalik. Alam natin sa April Smith na isang magaling na kandidata sa mga national pageant kasi nagbinibining Pilipinas na yan. Hindi ko alam kung nag-Miss World Philippines na siya. Tapos eto na nga, nandito na siya. So, para sa akin, April Smith ay very strong contender. Kaya lang, syempre yung mga panahon na yon parang wala pang nananalo talagang Black Beauty sa mga national pageant na mabibigat katulad ng Binibining Pilipinas, Miss World Philippines at Miss Universe Philippines. Pero nung dumating na si Alexi Brooks at saka ito nga si Chelsea Manalo, siguro ayun na, nagkaroon na ng lakas ng loob na, sige magbalik tayo kasi mukhang napapansin na, di ba? So hindi ako magtataka kung makakakuha siya dyan ng corona. And tingnan natin kung anong koronang ibibigay sa kanya. Ako para sa akin, pwede naman tayo magpadala ng Black Beauty sa supranational kasi di ba hindi pa tayo nakakapagpadala doon. And then supranational, parang feeling ko magandang package to si April Smith kung hindi siya papalarin makuha ang Miss Universe Philippines. So para sa akin, okay na okay siya doon sa supranational. Bakit ko nasabi? Kasi para ibang putahe naman, di ba? Lagi tayo nagpapadala ng Mistisa, Pinay Beauty, so why not naman yung mga Black Beauty na katulad ni April Smith para sa Miss Supranational. And then, parang feeling ko, malakas yung magiging laban niya doon. At may nananalo naman talagang sila Lela Maswani, di ba, ng South Africa. Isa to sa mga talagang, alam mo yon, nanalo dito sa And then parang feeling ko, it's time na rin for the Philippines na magpadala ng Black Beauty sa supranational. So, tamang-tama at swak na swak yung edad ni April Smith kasi hanggang 32 years old naman ang supranational. Pero sana sa April, open siya sa ibang corona katulad ng supranational kasi opportunity na rin to para mailaban si April Smith sa international pageant kung sakali man.
And then, kung hindi man, pwede din siya sa Miss Cosmo. Why not? Di ba? So, maganda din i-package din na magpadala naman tayo ng Black Beauty. So, caliber naman ang mga performance na ipinakita ni April Smith noong mga panahon na lumalaban siya sa mga national pageant na sinalihan niya. At parang feeling ko, pwedeng-pwede talaga ipadala sa April Smith sa international pageant, di ba? So, yeah. So, I wish all the best and I'm so excited for her para sa laban niya dito. And I hope na sana kumabog siya ng bonggang-bongga. So, bukod dun kay April Smith, syempre ito excited tayong lahat for Nicole Bermeo. Ang ganda ng pasok kanina ni Nicole Bermeo. So, na-surprise ako kasi parang pumayat siya. So, talagang pinaghandaan ang Miss Universe Philippines. So, siguro nung last year pa, alam niya na magkukumpit siya. And then, ayun, nakonvince siguro siya ng promise niya na sige, ikaw yung ilalaban namin. Hindi na tayo gagawa ng mga national pageant appointed. Kaya siguro walang competition ang Cebu. Kumbaga parang ayan na i-appoint natin si Nicole Bermeo, supportahan na lang. Siguro yung gagastosin nila doon, igagastos na lang nila sa laban ni Nicole at saka ni April Smith. And then, ayun, I'm so excited dahil, ibang caliber to, si Nicole Bermeo. Kahapon sabi ko, ay Bella Ismael, ay maganda to, magandang package for the Miss Universe. Pero yun, nandito na si Nicole Bermeo. Actually, naririnig ko naman na lalaban daw. Pero sabi ko nga, hintayin natin yung confirmation. Alam niyo naman ang mama sabi niyo, ayoko nang nauuna ako sa chismis na, alam mo yun, kasi syempre ayaw ko i-spoil yung kumbaga yung organization. So, respeto sa kanila, di ba? At ito na nga. So, yung kanina, yung lumabas siya, sabi ko, oh my gosh, panalo. So, isa siya sa mga nakikita kong malakas yung laban. Plus, nakita mo naman, ang payat ngayon, sobra. Ang ganda. Oo. So, nawala yung pagkataba ng pisngi niya, di ba? And then, another from the international to universe rather, di ba? So, hindi imposible. Kasi, kung nakuha ni Atisa Manalo, why not Nicole Bermeo? At runners update sa Miss International katulad ni Atisa Manalo. Kaya na kasi si Atisa Manalo sa first runner-up, Nicole Bermeo is a third runner-up. Pero tiwala ako kung paanong lalaban si Nicole Bermeo dito sa Miss Universe Philippines. Alam mo yun yung tipong hindi siya basta-basta. Kung ganda, may ganda. I love her beauty. Sabi nung iba, nako, malamya naman niya si Nicole Bermeo, but still, so, kung fresh overload, ganda, makinis, at ano ba tong mukhang mabango, go for Nicole Bermeo. Di ba? So, yan. So, ako para sa akin, why not? Diyos ko, mukhang mamahalin. Maganda, mabango. At, alam mo yon na pwede mo rin talagang ilaban sa Miss Universe. Kasi para sa akin, ang hinahanap ko ngayon sa Pinay Beauty, yung tipong, syempre yung level ni Atisa Manalo. And I think Nicole Bermeo talagang malapit na malapit for Atisa Manalo, di ba? So, sabi ko nga, mas kumpiyansa pa, more than kay Atisa. So, I wish na sana talaga maibigay niya yung best shot niya dito. And then, ayun. So, sana, pumuksa talaga siya ng bonggang-bongga. At, sana makuha niya yung corona. I love her. So, yeah! So, obvious ba? Kasi para sa akin, naghahanap ako ng kandidata na, alam mo, yung pwede mo itapat sa level ng isang Atisa Manalo. Tapos, bukod doon, gusto ko ng kandidata na, alam mo yun, yung buo yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Hindi dahil sa, kumbaga parang gusto ko total package talaga eh. Yung may ganda na masasabi mo, ay maganda talaga siya. Tapos, yung alam mo na parang pwedeng lumaban. At pwedeng makipagsabayan. And, higit sa lahat, syempre, may napatunayan na din. At alam naman natin, yung napanood natin yung laban niya sa Miss International ay, alam mo, yung hindi siya nagpabaya. Yung alam mo na gagalaw at lalaban siya. Ipiprepare niya talaga yung sarili niya. Ayun yung gusto ko sa kanya. And then, dito sa announcement o sa session ceremony nila, nakita mo na prepared ang Nicole Bermeo. Yung kumbaga parang
pinagandaan niya. Hindi basta-basta. Tapos sabi ko nga, hindi siya pumasok na, alam mo yun, yung mukhang ang laki na. Tapos, hindi mo makikita na, ay, ang laki ng mga braso. Yung talagang makikita mo na parang, wow, oo, napawaw ako sa kanya. Na parang, I love her. I like her. So, yun, yung parang nagkaroon ako ng, uy, maganda to. No? At, believe kasi ako sa kumpiyansa na meron siya. At higit sa lahat, believe ako sa capacity level ng isang Nicole Bermeo sa kompetisyon. Kaya sabi ko, ay magandang puksaan to. Mukhang may laban ang pambato natin sa Cebu Province. Di ba? So, yan. Dito sa Miss Universe Philippines, parang feeling ko, ang lakas ng laban niya. Makakarating to ng top 5. Swear. So, yan. So, alam mo yun? Ngayon pa lang, top 5 yan. Oho. Si Bella Ismael, top 5 yan. Yung mga tipong, alam mo yung mga yan, yung tipong hindi basta-basta. At alam mo na may ibubuga talaga sa competition. Kaya sabi ko, ay, Nicole Bermeo, top 5 yan. Etong si top 5 yan. Si April Smith, depende sa laro. So, yan! So, kayo ba? Excited ba kayo? Excited ba kayo sa makikita ninyong laro ng Cebu ngayon dito sa competition na Miss Universe Philippines? Nakikita nyo ba na itong dalawang kandidatang to ay papalo hanggang sa dulo ng competition? So, tingin nyo sa pagbabalik ba ni April Smith? Oho, eto na. Di ba? Bongga ba? So, ano pang hinihintay ninyo? Please comment below. At saka syempre, Nicole Bermeo, papalo kaya ng bonggang-bongga sa Miss Universe Philippines? Masungkit kaya niya ang corona? So guys, please comment below. Gusto kong marinig ang opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. And then of course, maraming salamat po sa walang sawang support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.